Hello kids, so let us proceed with our lesson. Nandito pa rin tayo sa fraction. So ang next topic natin sa fraction is addition of fractions and mixed fractions with same denominator. Tingnan natin kung anong ibig sabihin ang nakasulat dito. Ayan. So as you can see, may example si teacher. 2/6 plus 2 and 1/6. Alamin natin kung saan dito ang fractions, saan ang mixed fractions, at anong ibig sabihin ng same denominator. Ayan. So, unahin natin ang salitang fraction. Kung nakikita ninyo, etong nasa unahan ng ating equation, ang siyang tinatawag natin na fraction. Ang fraction binubuo ng numerator at denominator. Teacher, ano naman ang mixed fraction? Ang mixed fraction naman, kung inyong nakikita, meron itong whole number at may kasamang fraction. Kaya siya tinawag na mixed fraction. Paano naman ang same denominator? Kung nakikita ninyo, we have the same value sa ating denominator. Meron tayong parehong 6. Kaya, ibig sabihin, same denominator. Ngayon, let us proceed with our addition. Tingnan natin kung paano ang process ng ating equation na ito. Ayan po. So, unang gagawin, dahil isa lang po ang ating whole number, just copy the whole number. Kung nagtataka kayo kung saan nanggaling ang whole number, ito yun. Kokopyahin nyo lang. Okay? Next is, add your numerator. Since you have 2 and 1, just add them. 2 plus 1. And then, copy your denominator dahil sila ay may parehong value. Kaya just copy. Okay? Let us proceed. Ayan na po ang sagot natin, di ba? So ngayon, buuin natin. Kopyahin lang natin ang whole number natin na 2. 2 plus 1 is equals to 3. And our denominator is 6. Kung nakikita ninyo mga anak, itong fraction 3/6. Meron pa tayong number. Pwede pa natin itong i-reduce into lowest or simplest form. So, alamin natin kung ano ang number na iyon na pwedeng i-divide. And 3/6, ito yung nabuo nating sagot. Ngayon, i-divide natin. Maghanap tayo ng number na pwedeng i-divide. Pwedeng divisible kay 3, divisible kay 6. Ano kaya ang number na iyon? Okay, very good. Divisible both numerator and 6 by 3. So, i-divide natin by 3. Ang numerator, divided into 3, and our denominator, divided into 3. So, ang magiging sagot, kopyahin lang ang whole number. Ayan na po. And then, proceed. 3 divided by 3 is 1. 6 divided by 3 is 2. So, ang final na sagot ninyo is 2 and 1/2. Ito yung tinatawag natin simplest form o na-reduce na natin ang sagot from 3/6 naging 1/2 na lamang. So, ang final na sagot ay 2 and 1/2. Okay, mga anak. So, that's all for today. Thank you for listening. Ang gagawin ninyo ngayon is i-practice nyo ang parehong
given or equation ni teacher sa example. Gawin ninyo sa bahay, ulit-ulitin nyo lang hanggang sa ma-master ninyo. Maraming salamat again. Good luck, kids, and stay safe.